Isa si First Lieutenant Francis Damian sa 3 opisyalang militar na nasawi sa bakbakan sa Zamboanga City. Kwento ng kanyang mga mista, unang araw pa lang ng sagupan doon, nagboluntaryo na si Damian na sumabak sa operasyon laban sa mga rebelde. Balitang hatid ni June Veneracion. Nang pumutok ang kaguluhan sa Zamboanga City, gustong-gusto raw ma-deploy agad ni First Lieutenant Francis Damian. Kahit pwede naman magbakasyon muna siya dahil katatapos lang ng kanyang schooling. Nakuha niya ang kanyang hiling at na-deploy nga sa Zamboanga Biyernes ng nakaraang linggo. Even told him na, Brad, kako, mag-ingat ka. And he just said like, sabi niya, Ma'am, I just want you to know na kapag may nangyari sa akin, ginusto ko ito. Tinamaan si Damian sa labanan at binawian ang buhay sa ospital. Naiwan niya ang asawa at isang anak. Ang asawa ni First Lieutenant Damian ay mista niya rin sa PMA, si Lieutenant Junior Grade Amy Damian na naka-assign din sa Zamboanga City. Sabi ng kanilang mga klase, parang namatayan ka na rin ng kapatid kapag ang mista ang nawala. Paano pa kaya kung ang mista ay asawa mo rin? Masakit para sa kanya, para kay Amy yung name ng wife niya. But rest assured naman na we'll be there. The whole class will be there and we'll continue to support each other. Hindi na nagulat ang mga mista ni Lieutenant Damian mula sa PMA Class 2007 kung voluntaryo itong nagpa-deploy. Nananalaytay kasi sa kanya ang dugong sundalo. Ang kanyang tatay ay retiradong general mula sa PMA Class 1979. Tama ng bala na tumago sa helmet ang ikinamatay ni Damian na makakabangga ang mga rebelde sa isang close quarter combat sa Santa Barbara. Ang helmet po natin ay protection from shrapnel, from small caliber weapons. Pero pag ito ay na-direct hit ng large caliber weapons like 5.56, 7.62, ito po rin ay natatamaan, nape-penetrate. No? Katulad nangyari dito kay Lieutenant Damian. Si Lieutenant Damian ay ang pangatlong opisyal ng militar na nasawi sa mahigit kalahating buwan na bakbakan. June Veneracion, GMA News.